Hello guys, welcome back sa programang The Action Manawat sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome back naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So ito nga po, no, matapos at ilang araw pa lang na nakaupo ito si Undersecretary Attorney Claire Castro ay talagang hindi ho talaga makatulog ang mga DDS vlogger. Kabilat kanan ho talaga ang pambabatikos dito kay Yusik Attorney Claire Castro. Kasi hindi ho talaga nila matanggap si Attorney bilang isang Presidential Communication Office. Grabe. Kung ano-ano na ang hinalungkat nila ng mga video, siguro 2015 pa yata ng mga video yan. Palingkira daw si Attorney Claire Castro dahil nag-ano daw si Attorney Claire Castro, nagwawala sa nasabing video na pinapalabas nila. Ganun po talaga itong mga DDS, hahalungkatin ho talaga ang nakaraan para may lang sila, para may mabatikos. Hindi nila maintindihan na si Attorney defense lawyer po yan, natural po yan sa isang abogado dahil defense lawyer ho. Hello. Ano? So ito nga po mga ka-action, mga kakamping. Kasi may mga nagsasabi atakdog lang daw ito si Attorney Claire Castro. So hayaan na po natin itong mga hindi makatulog kay Attorney Claire. Ito po, may bago po siyang interview po sa kanya. Ito naman, talagang pupulain naman ito ng mga DDS vlogger. Kasi ang naman dito regarding kay Vice President Sara at kay dating Pangulong Duterte. So ito po, panoorin po muna natin ito mga ka-action, mga kakamping. Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong naman po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt. Agoy. Ay, grabe. Congratulations mga DDS. Inyo na most corrupt. Congratulations. Mag-ingay na kayo. Yahoo! Congratulations sa inyo. Noong 2017, natatandaan niyo po ba yun? Nung, Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Ito. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. Oy, congratulations again mga DDS. Naku, Attorney Claire, hindi naman talaga ikaw tutulugan itong mga DDS vlogger na ito sa pambabati ko sa iyo, Attorney. Pero pasalamat po kami sa iyo, Attorney, kahit anuman ang mga pambabatikos, kabila kanan ang pambabatikos sa iyo, pero ikaw ay hindi nagpapatinag at matapang na sinasabi ang katotohanan. Yun, diba? Tuloy. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya Ay, Diyos ko po. Aminado pala si Digong na corrupt siya. Tapos, itong mga DDS vlogger, para sa kanila, malinis ang mga Duterte. Ano pa yung sabi ni Philip Salvador? Walang magnanakaw na mga Duterte! Sana all! siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang.
Kaya natatandaan niyo po ba yun? Because meron pa po ako ditong statement yan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalo-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkain na bulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo sa mga maralikang estudyante. So, being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-encourage sa mga tao na makipagtulungan na lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kaysa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. Kung masasabi kung kanyang ine-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Ang problema nga dyan, yan ang mga sigaw ng mga taga-suporta nila na dapat daw kumilos na ang taong bayan. Oo. Kumbaga, ini-encourage na samahan sila sa laban nila. Ito lang ho ang masabi namin. Suluhin nyo yan. Ginusto nyo yan. Kasi kami, lumalabang kami para sa katotohanan. Itong pinaglalaban namin ay kapakanan ito ng bawat Pilipino. Sang-ayon ka man sa aming pinaglalaban, hindi ka man sang-ayon sa aming pinaglalaban, kasama po kayo sa aming pinaglalaban. Diba? Successful namin, successful ng bawat Pilipino. Ayan ha. Totoo naman eh. Dati si Atty. Leni Robredo, kung ano-ano ang sinasabi ni Mr. President, ni dating Pangulong Duterte kay former Vice President Atty. Leni Robredo. Ngayon, baliktad. Si Vice President na ang maingay. Pero sa kabila ng kanyang pag-iingay, nagboses ba, sumagot ba si Mr. President Bongbong Marcos noon? Wala, nanahimik. Bawat interview sa kanya, naka-smile na lang siya regarding sa mga katanungan, sa mga banat sa kanya ni Vice President. Ito lang naman bandang huli ang nag-ingay na o sumagot na si Mr. President Bongbong Marcos. At yan ang dapat. Diba? Kasi masasanay po ito sila. Paano yan, mga DDS? So yun lang po, mga ka-action, mga kakamping club, i-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.